ika-9 na uupong AFP Chief of Staff sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa pagpasok niya bilang hepe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nanumpa siyang lalabanan ng mga banta sa seguridad sa loob at labas ng bansa. So ano po ang dapat asahan ng taong bayan sa ilalim ng kanyang liderato? Pag-uusapan po natin yan kasama mismo ang Chief of Staff ng AFP, Lieutenant General Cirilito Sobejana. Magandang araw po, General, and congratulations po sa inyong appointment, General Sobejana. Magandang umaga din po, Ma'am Rocky, at maraming salamat po sa inyong pagbati. Opo, kasama ko po si Aljo Bendijo ngayong araw, General. General, nung nag-assume po kayo ng post sa AFP Chief, sinabi niyo po na you will professionalize the military. So, sa anong aspeto po ito, General? Professionalism is a very broad term, and I wanted to be specific. Gusto ko pong maramdaman talaga ng taong bayan yung relevance ng ating armed forces of the Philippines, lalo na't kami mandated to serve the people and secure the land. So we will stay as is, and we have to really do our best effort to make a difference and make things happen. And with such guidance, I emphasized during my first command conference that to be a professional soldier, we should do our job following the rule of law. We should give due respect to human rights, and being in the profession of arms, we should strictly adhere to the provisions of the international humanitarian law. Opo. General, may kinalaman din po ba ito sa tila kuryente na intel information na nababanggit kamakailan ng ilang military official sa publiko, General? Ma'am, we should learn lessons from our mistakes, and we need to rectify and be deliberate in all our actions. So kasama na po sa guidance ko, ma'am, na we have to exercise due diligence para lahat na sinasabi natin, we are very sure to with concrete evidences rather than just making statement. Mahirap na bawiin po pagka nasabi mo na, nasaktan mo na yung subject, so it's hard to get back what you have said. Opo. Kaya nga po, when you assume the post po, mainit po yung issue, General, na red tagging, sa ilang individual at grupo. So, ano po yung directive sa mga sa mga officers natin tungkol sa pagpapangalan po sa mga nauugnay sa di umano'y sa New People's Army? Tulad ng sinabi ko po, ma'am, kanina, we should be very careful, no? Ang default is that the public or everybody is our friend. Then as we do our job, our job in a very deliberate manner, malalaman natin kung sino yung mga enemies of the state. Then once they are accurately identified, then we have to exert our effort, come up with our strategy, our various projects, activities, and programs na ma-win over natin itong mga threat to national security. Opo, alam po namin na kauumpisan nyo lang po, General, pero pinaiimbestigahan nyo raw po ang naging pahayag ni NTF-ELCAC spokesperson tungkol po sa isang journalist na nagsulat ng artikulo sa kaso ng 2 Aita na biktima umano ng anti-terror law. Ayon po kay Sir Parlade, communist propagandist ang naturang mamahayag. May resulta na po ba ang investigasyong ito? Nabasa ko lang po over the news na sinabi ni Secretary of National Defense na paimbestigan sa akin yung mga statements ni General Parlade accusing a media practitioner na supporter ng local terrorist group, no? At ito naman dapat malinaw sa ating tagapakinig na si General Parlade ay designated spokesperson ng NTF-ELCAC. And at the same time, he is the commander of the Southern Luzon Command. With that statement of our good secretary, inatasan ko po yung aking chief ng Provost Marshal
na makipag-ugnayan sa NTF-ELCAC, particularly yung Strategic Communication Committee, at alamin kung yung bang sinasabi ni General Parladi sa public ay with the blessing of the said committee. Pero General, follow-up question po ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror dahil nga po sa sinabi na rin ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na might have gone too far in tagging an Inquirer reporter po. So ang tanong po niya dito, what indeed do you plan to do with the controversial general who seems to have single-handedly turned public opinion against the AFP with his statements? We wanted to be deliberate, ma'am. No? We give due process. Kaya ang una ko pong ginawa, dahil individual member of the organization ang naging subject for investigation, inatasan ko yung ating Provost Marshal who is responsible on that matter. At first thing first na sinabi ko sa kanya, makipag-ugnayan ka muna sa NTF-ELCAC dahil yun na nga, General Parladi is the designated spokesperson. Hindi natin malaman kung itong mga sinasabi ba ni General Parladi ay by blessing ng Strategic Committee ng naturang task force. Dahil mahirap naman, kami it's a subordinate unit of the task force being an integral part of it, tapos iimbestigahan mo. Hindi, it should not be the proper way of doing it. Opo, as the new AFP Chief of Staff, ano po yung bago daw pong mai-o-offer na strategy ng Sandatahan Lakas ng Pilipinas para puksain po ang problema o tapusin ang problema ng insurgency sa bansa, lalo na po yung si Pangulong Duterte ay talaga pong tila wala na po talagang balak makipagkasundo sa CPP, NPA, NDF? Unang-una, ma'am, we need to accurately identify the enemies of the state. Alam naman natin, mayroong New People's Army, mayroong Abu Sayyaf group, mayroon tayong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, mayroong Dawla Islamiyah inspired groups, mayroong remnants of the Maoti. So, ang pinakamabigat na challenge is to accurately identify them. Now, once they are accurately identified, then we will give them a good fight. Not necessarily combat, because there are a lot of ways of solving problems. So combat is just one. Of course, meron tayong operations other than war na ginagawa din po. Opo, General, ano naman daw po yung take ninyo sa maritime dispute natin, especially that China has this new Coast Guard law na maaari po mag-open fire sa mga foreign vessels sa mga area na kine-claim po nila? Well, yung pronouncement ng China na their Coast Guard can open fire to people intruding into their territory, it's very alarming po yun. I should say it's a very responsible statement dahil hindi naman tayo, ang ating mga kababayan ay hindi naman pumunta sa lugar na yan, sa disputed area, para makikipaggera, kundi naghahanap buhay. So, ang gagawin natin as part of our mandate to secure the people, increase po natin yung ating visibility through the deployment of more naval assets. But I just want to make clear that our Navy presence there is not to wage war against China, but to secure our own people. Opo. Regarding naman po sa modernization program ng Sandatahan Lakas, isa po ulit kayo sa magtataguyod dito sa inyong panunungkulan. So ano po yung aasahan ng ating mga kababayan sa pagpapalakas po ng puwersa ng AFP? Mayroon pong funding order ng ating Pangulo na accelerate po natin ang ating modernization program. We should be at par with our neighbors. So we are almost towards 2028, which we envision to become a world-class armed forces that is a source of national pride. I should say that we are now on our 60% in as far as our modernization is concerned. So meron na tayo mga naka-line up na mga new weapon system, modern equipment, individual equipment of our soldiers, and organizational equipment, as well as the enhancement of our various facilities that
that will really boost the morale of our soldiers. And of course, we capacitate our hospitals para sa ganon na may yung confidence level ng ating mga kasundaluhan, if they are deployed in the front lines, ay mataas. Opo, bilang nasa frontline po ang mga sundalo, so ano po yung kanilang opinion, pananaw, perception na sa paparating na bakuna, handa na rin po ba silang ma-inoculate? Sa total population po ng armed forces, ang mauna po yung 25% lamang dahil siyempre inintindi din natin yung ibang sektor ng ating populasyon, lalo na yung mga may edad na, yung mga kailangan, yung mga sakit, yun ang priority natin. So, 25% ang unang mabakunahan among our soldiers at ito yung mga frontliners natin in our fight against COVID-19. Ito yung mga medical practitioners, mga doctors, nurses, mga medtech na nakadeploy to help our partners in the civil government in our fight against COVID-19. Opo, General, alam naman po natin na paparating po na yung ating mga bakuna. Ano po ang magiging role ng Sandatahan ng Lakas ng Pilipinas para dito? Considering po na strategically deployed tayo, kami po ay aktibong tutulong sa Department of Health sa pag-roll down itong itong roll out ng bakuna. At ang ating mga doctors, nurses, and even ang mga sasakyan natin, both sa lupa, impapawid at sa dagat, ay gagamitin natin for that purpose. Opo, kasi kagabi po si Pangulong Duterte ay nagbabala po sa New People's Army na huwag pakialaman yung gagawin po ng gobyerno sa pagdi-deliver po sana nitong mga bakuna na darating sa bansa. So papaano po proseso o mga gagawing kahandaan ng armed forces para dito? Well, diyan natin makikita po kung talagang they are human because ang gagawin po natin is humanitarian activity tapos i-disrupt nila. So makita ng taong bayan na talagang salot sila ng ating lipunan. So ganun pa man, mayroon pa naman tayong 75% of our strength that ensures the security of people who are undertaking vaccination. Opo, may pahabol na tanong lang po si Joseph Morong ng GMA7 para sa inyo, General. Would you know po when we can expect the arrival of the vaccines because President Duterte tasked the AFP and PMP to guard the vaccine? Ma'am, honestly, hindi ko po alam. I know General Galvez is designated as the vaccine czar. Mas maganda siguro, ma'am, sa kanya na lang natin po itanong. At basta nandito kami to support the rollout of that vaccine. Opo. General, ano na lamang daw po ang dapat asahan ng ating mga manonood sa inyong pamumuno sa AFP? Kunin ko po ang inyong mensahe sa maraming Pilipino. Ma'am, titiyakin po namin na gagawin namin ang lahat naming kakayanan upang manatili tayong tahimik at mapayapa at maisulong natin yung kaunlaran in partnership with our local government units, the provincial government, regional, up to the national level. So we will let the EO70, the mechanism of convergence, work towards that end. So we will walk together so that we will win together and at the same time heal together as far as our fight against COVID-19 is concerned. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Lieutenant General Cirilito Sabehana. Stay safe po, General. Maraming salamat din po, ma'am, sa pagkakataon at ganun din po kayo. Stay safe and God bless. Thank you po.